Inaamin mo ba yung nagawa mo? Wala po sir ang meaning. Sa korte na lang po sir ako magsasalita. Sa korte na lang po sir ako magsasalita. Sir, ayoko na sir sumagot sir. Sa korte na lang sir ako magsasalita. Kung gusto nyo sa may marinig, na lang sir kayo magantay. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang 35 anyos na lalaking sospek sa kaso ng babaeng natagpuang patay at nakasilid sa isang storage box sa ilalim ng Pinagwarasan Bridge, Barangay Pinagwarasan, Basod, Camarines Norte. Natagpuan ang bangkay ng biktima dakong alas 4:30 ng madaling araw, noong 2 ng Enero ngayong taon. Kusang sumuko ang sospek ng madaling araw noong 7 ng Enero, sa Barangay Poblacion B. Rosario, Batangas, matapos ang isinagawang hot pursuit operation, at koordinasyon ng mga unit ng pulisya. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Cabuyao Component City Police Station ang sospek, habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Attorney Greg, magandang hapon po sa inyo, sir. Attorney Greg, medyo nakakabahala itong napabalita na merong isang bangkay, isang babae, na nilagay sa storage box at naisakay sa bus sa may baggage compartment ng isang bus mula Calamba, Laguna papunta Camarines Norte noong January 1. At ang akin dito ay bakit ito nakalusot? Kasi during the previous hearings, matagal ko na sinasabi palagi na dapat magkaroon na ng x-ray sa lahat ng mga pasahero na may mga bagahe sa mga bus. I-x-ray yung mga kagamitan nila, nilalagay dun sa storage. Kasi pwede naman lagyan ng bomba yan kung gustong maging manggulang isang terrorist group. Pwedeng lagyan ng drugs, pwedeng lagyan yung bagahe nila, pwedeng lagyan ng baril, etc. Now, ito ngayon, nalusutan. Anong plano natin dito, Attorney Greg? Opo, Sen, narinig nga rin po natin yung masaklap na balita na po na iyon. Ang atin pong gagawin, makikipag-coordinate po tayo doon sa police. Dahil may report nga po kung anong bus company po itong nagsakay daw po from Calamba hanggang Kamsur. So atin pong papapadalhan po ng SHOCOS, yun atin pong operator dahil nakasaad naman po sa kondisyon ng mga franchise po nila na bawal po ang magsakay ng cadaver doon. Ngayon, aalamin po natin kung talagang meron po silang knowledge or wala. But of course, that would be the cure, Sen, pero yung sinasabi nga po ninyo, yung preventive. So we will now study kasi po kakalipat ko lang po din po rito sa LTFRB. Atin pong aaralin ngayon, yun pong imamandatory po natin. Yung hindi lang po yung x-ray po yung nababanggit ninyo, Sen, pati po yung kahit po yung mga K9 na aso para po bago pumasok sa mga kahit lang po sa terminal lang po muna, ma-check po kung ano po yung mga bagahe ng atin po mga pasahero na hindi naman, that would not put danger naman po to the life of other passengers. Okay, and prior to this incident, Attorney, meron ng ilang insidente na kung saan yung mga pasahero ng bus papuntang probinsya may bitbit ng baril at meron pang nabaril at nasawi, or if I'm not mistaken, twice ata nangyari yun. So, nagsuggest ako noon na sana meron man lang yung metal detector sa lahat ng mga pasahero ng bus na papasok at yung papakit ng bus at yung mga bagahe nila duman lang sa isang x-ray machine para masiguro na yung mga bagahe nila, lalo na yung nilalagay sa baggage compartment ng bus, malinis at walang kontrabando. And I've suggested that already many times. So yan, tuloy nalusutan na tayo. O paano? Anong plano po? Opo, Sen. If I can remember it po, na you made that suggestion habang umiikot po nga po tayo sa mga bus stations po dati. Ngayon po, aaralin po na magiging kondisyon po. Gagawin po natin, magiging kondisyon po sa mga terminal bago po natin i-accredit yung mga terminals na hindi lang po dapat libre ang CR, hindi lang po dapat na merong may aircon, pati po yung pagche-check po ng mga bagahe po ng mga ating pong mga pasahero po na uuwi sa iba't ibang lugar po na... Yes, Attorney. Yan yung pinupoint out ko nga kasi ginagawa naman sa aeroplano. Ngayon sa barko, ginagawa na rin. In fact, sinuggest ko na rin yan. Dapat sa lahat ng mga barko, bago maiakyat sa barko ang mga kargamento, dumadaan sa extra. Even yung mga samaroro, sa mga sakyan, kasi pwedeng malagyan ng mga droga yan. Ayun na nga, may naharang na nga yung hindi ko alam kung PDEA ba yun o PNP na
isang kotse may laman ng mga droga na naharang. So, it's about time siguro maging preventive tayo, wag yung reactive na kung saan may nangyari, isa ka lang tayo umaaction. So, siguro pag-aralan po natin, na-require natin lahat ng mga bus terminal, meron mga x-ray at tama kami K9 sa kami metal detector para sa mga pasahero at para sa mga bagahe yung x-ray to make sure na lahat ng mga bagahe na pumapasok sa baggage compartment ng bus at yung mga pasahero na umaakyat, malinis sila, wala silang dalang baril o anumang kontrabando. Yun yung pinapoint out ko. Can we make that possible, attorney? I-require natin itong mga bus companies? Opo, Sen. Taking into consideration po, of course, the safety. Possible po yan at atin pong gagawin yan. Yun lang, yung implementation po, uunahin po natin dito sa mga malalaking terminal po dito po sa Metro Manila. But of course, as I said po, Sen, gagawin po nating requirement for the continuous accreditation of the terminal and the bus stations po ng mga nagsasakay po doon sa mga terminals po na iyon. Kailan po kayo natin maasahan na ma-implement ito, attorney? Sen, I will present my recommendation to the board immediately next week and hopefully po next week din makapag-present din po kami sa DOTR para po for their approval. And we hope to implement this po. Kahit po hindi po muna sa lahat, meron pong mga ibang terminals na pwede po natin mai-require by maybe by March po, Sen, kasi maybe may mga bibilin pa po yung mga gamit ng mga terminal operators. On the other hand, I would like to commend the authorities, I think the PNP, dahil nahuli natin yung suspect dito sa naglagay ng bangkay sa storage ng isang bus. But again, ulitin ko, sana po maging seryoso na talaga tayo, especially dito sa mga sinasuggest ko na para sa safety ng mga pasahero. Kaya nila po nagsabi niyan na mag-x-ray lang, maglagay lang ng x-ray machine, magkano lang po yan, mag-invest yung mga bus para masiguro na lahat ng bagahe na kinakarga sa bus malinis at walang delikadong kargamento na maka-jeopardize sa safety ng mga pasahero. Opo, yes po, Sen. Sige po, so maasahan ko po yan, sir. Babalikan namin kayo in the next couple of weeks para kukuha po ako ng update at sa mga susunod na hearing, kasama na po siguro yung DOTR para humingi ako ng feedback kung ano na po yung development doon sa ating suggestion. Ano po? Opo, Sen. We'll make the report po open po sa inyo pong opisina po, Sen. Thank you po. Thank you very much po. Attorney Greg Pua Jr. ng LTFRB. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo, sir. Maraming salamat po, Sen. Magandang hapon po, mabuhay po kayo. Ang atin pong mga common carriers, no? Ito po yung mga pampublikong transportasyon, kasama na po yung mga bus, mga tren, mga jeep, lahat po yan. Sa ating pong batas, sila po ay may obligasyon na hindi lang po maging maingat, maging napakaingat, sobrang ingat. Sa batas po, extraordinary diligence of a good father of a family po ang inaasahan po sa kanila. Kaya po hindi lang po dapat sila nagiging maingat kasi taking into consideration po, Idol, yung safety, yung security risk, especially nung panahon po na nangyari itong krimen na ito, this is holidays. Dagsaan po ang mga tao po niyan at mas malaki po ang risk. Hindi natin alam, baka may, pati nga January 1, baka nga may mga paputok pa dyan, edi nagiging health risk po, security risk po sa kanila. Kaya mainam po yung nagiging suggestion po ninyo, Idol, maglagay po tayo ng mga karagdagang makinarya, mga x-ray, para naman maging masigurado po natin na lahat po ng nagta-travel to mga holidays ay ligtas.